Sinabi din dito ng ICC um, sa kanilang inilabas na kahit daw hindi po direkta na ang dating pangulo ang pumatay sa mga biktima na ito, maaari pa rin po siyang managot bilang isang mastermind or policymaker. Bakit po importante natin maintindihan itong salita na ito galing sa ICC? Bakit po? Kasi po tatandaan natin, noong panahon po na si Rodrigo Duterte ay isang mayor po, siya po ay Chief Local Executive ng City of Davao. Nakapaloob po sa kanya under him yung local PNP at may yung mga direktibang ginawa niya po at pati nung naging presidente siya na pinanghawakan niya naman na ang PNP mismo at ang AFP, yung mga direktibang inilabas niya magmula po sa double barrel at saka sa tukhang, lahat po yun ay may direktang koneksyon mula sa kanya po. Maaring hindi siya directly pumatay, pero pwede po siyang masabing siya ang architect, mastermind nitong EJK killings. Or pwede rin po siyang masabi na policy maker. Kasi nung presidente naman siya, after na maglabas siya ng direktiba about dito sa mga narcolis, ano po nangyari? Nagkaroon ng memorandum circular, if I'm not mistaken, ang PNP, yung magkaroon ng double barrel tapos yung tukhang, 'di ba? Doon nagsimula lahat 'yun eh. Kaya nga 'di ba sinasabi nila dito sa Pilipinas na ang chief architect noon ay si Bato de la Rosa, and I think parang nalilink din si dating PNP Chief Albayalde dito sa issue na 'to. At sabi din dito na ipinapakita dito ang pyramid structure na kung saan si Duterte po ang nasa tuktok ng bawat polisiya sa sa pagplano nitong drug war, nitong EJK killings. At sabi din na sa pag-akyat ng aligasyon na ito against the former president papunta sa trial mismo, dito ilalabas ang komprehensibo at kumpletong ebidensya ng bawat panig magmula daw po sa depensa, sa grupo ng prosecution at grupo po ng mga lawyers ng EJK victims. At sabi po ng ICC, panahon na din po na makita na natin ang komprehensibong salaysay ng mga eyewitnesses at kung totoo nga ba na yung sinasabing ang mga namatay noong panahon po ng drug war nanlaban. Kasi yun yung pinaka-issue ng mga DDS supporter na sinasabi nila yung prosecution daw po dito sa ICC, ah, hindi daw po totoo yung mga sinasabi nila na there is a deliberate killings sa mga victims na ito. Dahil po karamihan, sabi nga po ng dating Pangulo, ito po ay mga resulta ng paglaban, panlalako based po sa mga nakala po na eyewitness account ng Office of the Prosecutor sa ICC. Deliberately po, lahat po sila, sinasabi nila, wala pong katotohanan, walang patunay na yung pagkamatay nitong mga biktima na ito ay dahil po sa panlalaban. Kaya sabi na ICC, this is enough evidence for us to go on trial at isa-isahin natin siya sa atin itong mga eyewitnesses account, 'di ba? And dito makikita natin because this was already uh, going to the trial itself, makikita natin dito that this is already a sign for the EJK victims na makamit na po nila yung hustisya, accountability ng dating Pangulo at yung mga kasakpakat niya, mga connected sa kanya na gumawa nitong mga karumal-dumal at walang habas na pagpatay sa mga biktima ng EJK killings. At dito natin makikita yung matinding kapangyarihan ng International Tribunal ng ICC. Ako, si Densable TV 2.0 at ito ang Pilkas kung saan ang katotohanan ay walang takot na sinasabi. Like, share, and subscribe na.